po sa dako ng USA. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating pong tatalakayin sa umagang ito, pabagatan po natin God's power in your weaknesses. God's power in your weaknesses. Sa Tagalog, kapangyarihan ng Diyos sa iyong kahinaan o karupukan. Amen? Weaknesses, kahinaan o karupukan. Kapangyarihan ng Diyos sa iyong kahinaan o karupukan. God's power in your weaknesses. Ating pong teksto, kindly po, sa ating beloved Bible readers, dito po tayo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 4 and 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Kindly read at the same time. The second book of the Corinthians, chapter 13, verse 4. For though he was crucified through weakness, yet he liveth by the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you. The first book of the Corinthians, chapter 1, verse 27. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. God bless you po, kindly in Tagalog. Dito po sa 2 Korinto, kabanatang 13, talasang 4. Sapagkat siya ipinako sa krus dahil sa kahinaan, gayon may nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kami naman ay sa kanya'y mahihina, ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos sa inyo. 1 Korinto, kabanatang 1, talatang 27. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang mga marunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na matalakas. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pag sinabi natin kahinaan o karupukan, mga minamahal, ito po yung sabihin nating natitira nating karamdaman, o tayo sabihin natin ang ating buhay, mga minamahal, ay hindi naging masyadong maunlad. Amen? At minsan meron tayo, mga minamahal, tinatawag na pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Subalit sabi ng banal na kasulatan, sa pamamagitan, mga minamahal, ng kapangyarihan ng Diyos, itong ating kahinaan, mga minamahal, ay magbibigay luwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng 2 Korinto 13:4 na ating nabasa, si Kristo'y ipinako sa krus sa ating kahinaan. Sapagkat tayo'y mahina, mga minamahal, tayong mahina ay nabuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya nga ang ating supporting verse, mga minamahal, sa 1 Korinto 1:27, sapagkat pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina upang hiyain ang bagay na malakas. At tayo yan, mga minamahal. Amen? Nang tinawag tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo'y mahina. Nasa kasalanan po tayo ay nasa kahirapan, taglay natin ang problemang ang tanging kasagutan, mga minamahal, ay ang pagpapakamatay na lamang. Amen? Hindi tayo pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo'y malusog, perpekto, nasa atin ang lahat ng bagay, mga minamahal, bagkus pinili tayo ng ating Panginoon sa ating kahinaan. Sabi ng ating nabasa, sa ganitong paraan ay mahahayag ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo upang hiyain ang mga bagay na malalakas. Amen? Kaya ngayon, mga minamahal, ang ating kahinaan ay hindi na natin sasabihing kahinaan. Amen? Ang ating kahinaan ngayon ay nagbibigay luwalhati na sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga tinatalakay natin God's power in our weaknesses. Kapangyarihan ng Diyos sa ating makahinaan o karupukan. Sapagkat ngayon ay pinalakas na tayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa bawat pananambahan, mga minamahal, yan ang ating pinag-uusapan. Yan ang ating binabanggit, mga minamahal. Ano tayo noon? Sino tayo ngayon? At napapakinggan at nakikita, mga minamahal, ng maraming tao sa sanlibutan na iba talaga ang Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Kaya nga marami, mga minamahal, nagtataka bakit mahaba ating pananambahan.
Aking maalala mga minamahal sa Singapore, mga minamahal, mayroong dumaro doon, pastor sa Malaysia. Dahil siya po ay na-assign sa Singapore, mga minamahal, na haluan ng ating isang kapatiran, ating binabid na Sister Sheila, isa nating Singaporean national na kapatiran doon, mga minamahal, nagtaka siya. Ang haba nung ating pananambahan sapagkat sa kanila isang oras lamang, isa, dalawang kanta, mga minamahal, at magkukwento sa preaching, tapos na. Amen? Walang iyakan, mga minamahal. Ang ibig sabihin, walang pagpatak ng luha sa kagalakan ng Espiritu Santo. Walang speaking in tongues, walang trembling sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kahit pastor siya, mga minamahal, at nasanay siya sa maiksing gawain, dumating sila, hindi pa tayo nagsisimula, tapos na ang gawain, nandun pa rin siya sa ating banal na gawain. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat ang ating kahinaan ay ating nababanggit upang mahayag ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na sa gawaing ito, tunay na makapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga sa 2 Korinto, Kabanatang 4, Talatang 7, kahit di po ating basahin, tinataglay natin ang kahinaang ito upang ang kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at hindi sa atin. Itong ating naipapakilala. Kahit di po ating basahin, 2 Korinto 4:7. The second book of Corinthians, chapter 4, verse 7. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. God bless you po, kindly sa Tagalog. Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 4, talata 7. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Everybody say, praise the Lord. Amen? Tinatawag na earthly vessel itong ating katawang lupa, mga minamahal. Amen? Sa katawang lupang ito'y taglay natin ang kahinaan. Sabi ng banal na kasulatan, ito ay pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, hindi upang tayo manatili sa ating kahinaan o patuloy na ibigay ang ating sarili o i-offer sa kasalanan, mga minamahal. Amen? Bagkos, sabi ng ating nabasa, tinataglay natin ang kahinaang ito upang ang kapangyarihan ng Diyos o upang mahayag ang kapangyarihan ay nagmula sa Diyos at hindi sa ating sarili. Yes. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kilala niyo po ba si Gideon, mga minamahal, isang Bible hero? Amen? Sa kahinaan ni Gideon, tinawag siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating malapit ng Gideon, pinili kita sapagkat ikaw ay isang lalaking matapang. Amen? Sabi ni Gideon, mahal na Panginoon, paano ko gagawin yun? Ang ginawa ni Gideon, mga minamahal, kinuha niya lahat ng kanyang tauhan. Meron siyang thousands and thousands na mga soldier, mga sundalong mandirigma, mga minamahal. Sabi ng ating mahal na Panginoon, Gideon, pabalikin mo ang lahat ng matatakutin. Yung handang makipaglaban, siya ang iharap mo sa akin. Ang natira, 10,000 na lang, mga minamahal. Amen? Sabi ng ating pinakamamahal na Gideon, marami pa rin yan. Kapag kayo'y nanalo sa pakikipagbaka, sasabihin ng iyong makasama, nanalo kayo dahil kayo'y marami. Ang tagumpay na ipagkakaloob ko sa inyo, nais kong mapatunayan at makita nyo na ang tagumpay ay dahil sa kapangyarihan ko. Amen? Kaya ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, inutusan si Gideon, mga minamahal, dinala sila sa sapa, mga minamahal, at doon ay uminom sila. Sabi ng banal na kasulatan, ang napili lamang ay 300, mga minamahal. Amen? 300 lamang na mga sundalo makikipagdigma sa napakarami lang kaaway sa mga Midyanita, mga minamahal, at sa iba pang mga kasama ng kanilang mga kaaway. Subalit sa kanilang pakipagdigma, sila'y mahina. 300 lang, mga minamahal. Subalit sa kanilang kahinaan, nais ipahayag ng Diyos, ito'y hindi sa kanilang sarili, kundi sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, magkakaroon sila ng tinatawag na pagtatagumpay. Amen? Walang sinabing ating malapayan, kayong 300, Gideon, 300 na tauhan mong mandirigma, sanayin mong maigi.
Turuan mo silang pumana na mahusay, na sa isang bala lamang 5 ang mapapatay nila. Turuan mo silang sumibat, na sa sibat lamang 10 ang kanilang mapapatay. Hindi yun ang sinabi ng ating mahal na Panginoon. Bagkus wala po silang dalang sandata, di walang cover para sa kanilang sarili. Ang sabi ng ating malapon, Gideon, sa 300, ang dadali nila ay pakakak at banga lamang sa iyong hudyat. Babasagin nila ang banga at ihipan nila ang pakakak. Sa ganung paraan, makikita ng kahinaan dahil 300 lang kayo, mawawalhati ang aking pangalan na ang kapangyarihan at tagumpay ay nanggaling sa akin. Amen? Kaya sila ay bumagong maagat na kipagbaka walang sandata. Ang dalay pakakak lamang at banga, mga minamahal. Pero walang nagtanong sa mga sundalo, Gideon, marami ang ating kaaway. At 300 lang tayo, wala pa tayong sandata. Walang nagtanong, mga minamahal. Lahat sila ay nagkakaisa kung anong sinabi ng mahal na Panginoon kay Gideon, yun ang kanilang ginawa, mga minamahal, pagharap sa kaaway. Binasag ang banga at pagkatapos hinipan ng pakakak, lahat ng kanilang kaaway nagsitakbuhan, nanalo sila sa digmaan. Sa kanilang kahinaan, sila'y naging malakas, nagkaroon ng tagumpay sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Amen? Ganon din sa atin, mga minamahal, tayo'y mahina. Amen? Tayo'y mahina, pero pinili ang ating mga minamahal na magulang sa Panginoon upang tayo'y malakas. Kung paano ang mahal na Panginoon ay nagsasalita kay Gideon sa ating beloved Abel Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa ating beloved Apostle Pastor, our beloved Mama de panahulang ito, the beloved whole Almeida family and their beloved loved ones, ay nagsasalita ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kahinaan. Kung tayo magkakaisa at hindi magtatanong pa, magpapatuloy kung anong sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, iyon ang magkakaroon ng kaganapan sa atin. At nagkaroon ng kaganapan, mga minamahal, gumaling ang ating makaramdaman sa kapangyarihan ng Diyos sa kahinaan ng ating katawan. Nagkaroon tayo ng kalakasan sa kahirapan ng ating buhay. Nagkaroon tayo ng kasaganahan sa mabigat nating problema. Puno tayo ng kalungkutan. Nagkaroon tayo ng kagalakan sa ating kahinaan. Ngayon, tayo'y malakas na sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Wala na tayong doktor, wala na tayong hospital, wala na tayong gamot. Sa akin lang, mga minamahal, almost 26 years sa ating mahal na Panginoon sa pangulang panalangin ng ating beloved Honorable Perez in the Lord. Amen? Noon ang aking gamot sa ketong, ganito kalaki yung aking hinliliit, 54 pesos way back 1987. Dahil 2 taon ako nagsabi sa aking karamdamang ketong. From 1987, pagkatapos lumipas ng 2 taon up to 1989, 5 ang aking gamot. Ang pinakamahal, yung Securtin, ganito kalaki, mga minamahal. Amen? 54 pesos, o 57 pesos rather. Isipin mo kung kukwentahin mo yun, mga minamahal, kukwentahin mo. Mula noon sa loob ng 26 na taon na mahigit, gagamitin ko lamang ng 2 hanggang 3 araw, ipupunas ko sa sugat ng aking ketong para mawala ang hapdi, mga minamahal. Kung kukwentahin natin yun, at yung iba pang gamot na aking binibili, napakarami ng pera, mga minamahal. Amen? Pero sa ating mahal na Panginoon, wala nang gamot, wala kang gagastusin. Pero pag nagbigay ka, ikaw ay pagpapalain dahil nagbigay tayo at naging kabahagi sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng ating nabasa, tinataglay natin ang kahinaang ito upang ang kapangyarihan ng Diyos o upang ang kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at hindi sa atin. Amen? Upang hindi natin malimutan na tayong dating mahina, ngayon ay malakas na dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tanong, mga minamahal, paano natin ito mapapanatili? Amen? Paano natin mapapanatili? Kasi minsan merong Kristiyanong pala na sa kahinaan, nasa kalakasan, bumabalik sa kahinaan. Amen? Kaya ang ating pananatiliin ay yung kapangyarihan ng Diyos sa ating kahinaan. Paano natin mapapanatili? Ang sagot, 2 Korinto, kabanatang 12, talatang 10, sabi ng banal na kasulatan, admit your weaknesses
and be honest about yourself. Amen? Sa Tagalog, aminin natin ang ating kahinaan at maging tapat sa ating sarili. Basahin natin. 2 Korinto 12:10. Kindly. From the second book of the Corinthians, chapter 12, verse 10. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. God bless you po. Kindly in Tagalog. Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 12, versikulo 10. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkakaapi, sa mga pagkakailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis, dahil kay Kristo, sapagkat ako'y mahina, ako nga'y malakas. Everybody say, praise the Lord. Paano natin mapapanatili, mga minamahal? Sabi ng ang sagot, admit your weaknesses and be honest about yourself. Sa Tagalog, mga minamahal, aminin natin ang ating kahinaan at maging tapat sa ating sarili. Paano natin magagawa yan? Sabi ng ating nabasa, tayo ay magalak sa ating kahinaan. Amen? Mga minamahal, ina-admit natin yung bahal na pa yun, ako'y mahina, ito ako. Pero ako'y lalakas kapag ikaw ay kasama ko. Amen? Na ang ibig sabihin, ina-admit natin wala tayong magagawa kapag wala ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Nagiging honest tayo, nagiging tapat tayo sa ating sarili. Kaya sabi ng Apostol Pablo, mga minamahal, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkakaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pag-uusig, sa mga paghihinagpis, dahil kay Kristo, sapagkat pag ako ay mahina, ako nga ay malakas dahil kay Kristo. Everybody say, praise the Lord. Amen? Pangalawang bagay, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, glory in your weaknesses. Ang ibig sabihin, mga minamahal, magbigay walhati tayo o magwalhati, mga minamahal, o magmapuri sa ating kahinaan. Amen? Ating pong basahin, 2 Korinto 12:5. The second book of the Corinthians, chapter 12, verse 5. Of such an one will I glory, yet of myself I will not glory, but in mine infirmities. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 12, talatang 5. Tungkol sa taong yaon, ako'y magmamapuri, ngunit tungkol sa aking sarili, ay hindi ako magmamapuri, Amen. maliban na sa aking mga kahinaan. Everybody say, praise the Lord. Amen? Itong sinasabing glory in your weaknesses, na ang ibig sabihin, magwalhati o magmapuri sa ating kahinaan, nang sabi, huwag magpupuri sa ating sarili. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko na kailangan ng Diyos dahil eto na ako ngayon. Kaya si Apostol Pablo, mga minamahal, hindi siya nagpapuri sa kanyang sarili. Ang sabi niya, ang katotohanan, hindi ako mauli sa mga apostoles sa aking kalagayan. Pero mas pinili kong ako ang pinaka-less sa kanila. Magbigay walhati lamang ako sa Diyos na nagbigay sa akin ng kaligtasan. Amen? Eh sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kapag inulit natin tungkol sa taong yan, ako'y nagmamapuri. Ngunit tungkol sa aking sarili, hindi ako nagmamapuri, maliban na sa aking mga kahinaan. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, nagbibigay walhati tayo, nagmamapuri dahil sa ating kahinaan. Bakit? Dahil sa ating kahinaan, ang nagbigay ng kalakasan ay ang Diyos na sa atin ay nagbigay ng kaligtasan. Everybody say, praise the Lord. Amen? Sabi ng verse 7, mga minamahal, pakibasa po yung verse 7, ating nakalimutan. Verse 7, upang tayo ay hindi magpalalo. Ating pong basahin. Kindly po, verse 7. In the second book of the Corinthians, chapter 12, verse 7. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Amen. God bless you po. Kindly in Tagalog. Dito po sa ikalawang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 7. At nang ako'y huwag magpanalo, na labis sa kadakilaan ng mga pahayag, ay bigyan ako ng isang tinig sa laman, isang sugo, isang tanas, upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen.
upang tayo ay hindi magpalalo. Kaya nagtatanong tayo, amen, bakit yung iba lubos na pinagpala? Yung iba 100% nagkaroon ng kagalingan. Bakit si Father Louie pagdating pa lamang unang dalo, 100% gumaling mula noon hanggang ngayon, hindi na bumalik? Amen? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, minsan pala meron tayong tinik sa laman. Upang maging genuine, well-grounded tayo sa pananampalataya, mga minamahal, pag genuine ang ating pananampalataya, well-grounded na tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo, hindi na tayo magpapalalo. Kaya minsan partial ang blessing, minsan partial ang kagbal, kasi pag dumating kagad, tayo ay magpalalo. Kaya si Apostol Pablo, mga minamahal, tinanggap niya na lamang ang kanyang kahinaan. Total siya naman ay nagkakaroon ng kalakasan dahil sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo, sapagkat sa kanyang kahinaan, tinik sa laman na pinahintulutan ng Diyos, ang sabi, ang dahilan upang siya ay hindi magpalalo. Amen? Nakikinig pa ba kayo? Kaya wag na tayo magtanong, bakit siya gumaling? Bakit ako meron pa? Amen? Kasi baka pag 100% instant, tayo ay magpalalo. Tayo namang pinagpala, mga minamahal, nakatanggap na ng 100%, lalo tayong huwag magpalalo. Everybody say, praise the Lord. Dahil sa ganyang paraan, sa ating kahinaan, napapanatili natin ang kapangyarihan ng Diyos. And finally, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang biyaya ng Diyos ay magiging sapat sa atin. Ating pong basahin ang ating last verse, 2 Korinto 12:9. Paghandaan po ating magpaawit, mga manunugto. The second book of the Corinthians, chapter 12, verse 9. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. God bless you po sa Tagalog. Ito po si 2 Korinto, kabanatang 12, talatang 9. At sinagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagat ang aking kapagdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan, upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen? Ano ang mananahan sa atin, mga minamahal? Yung kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga sabi ng ating nabasa ngayon, dahil nanahan sa atin ang kapangyarihan ni Kristo, sasabihin natin ang biyaya ng Diyos sa atin ay sapat, sakdal dahil sa ating kahinaan. Everybody say, praise the Lord. Amen? Hindi pala kulang ang biyaya ng Diyos. Ano man ang ating kalagayan, kapag tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo, hindi natin pwedeng sabihin, mahal na Panginoon, kulang ang biyaya mo sa akin. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal na Panginoon, kulang ang kagalingang ipinagkaloob mo sa akin. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal na Panginoon, kulang ang pananampalatayang ibinigay mo sa akin. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa atin. Sapagkat sa pamamagitan niyan ay nanahan sa atin ang kapangyarihan ng Diyos, at sa kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, dito mga minamahal, tinalo ang ating kahinaan. Kaya sasabihin natin, bagamat tayo'y mahina, tayo ay malakas. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, at tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kung meron po kayong mga dalang baguhan, samahan niyo po sila sa harapan, mga minamahal. At sa ating mga baguhan, kayo ngayon ay nasa kahinaan. Amen? Nasa kasalanan, at ang kasalanan ay nagbunga ng karamdaman. At ang karamdaman ay malapit na sa kamatayan. Amen? Nasa kasalanan, ang kasalanan ay nagbunga ng kahirapan. At ang kahirapan, malapit na rin sa kamatayan. At sa kahinaang yan, kayo ngayon ay palalakasin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayong mga huling araw. Yes, hallelujah. Anong laking kagalakan. Tayo ngayon ay may malaking kagalakan. Malapit ng maghari ng mga haring marangal. Ang hari ng mga hari ay maghahari ang ating mahal na Panginoon. Siya'y darating. Anytime, ang ating Diyos ay darating. Hallelujah. May galak na sasalubong. Hallelujah.
darating. Anytime na. Ang sa kay Kristo na hiling, sila'y magbabangong muli. Yes. Hallelujah. At sila'y tatanggapin sa dakong inihanda sa Yan lang ang ating alalahanin. Ang ating Diyos ay may dakong inihanda para sa atin. Sapagkat isang araw, siya ay muling darating. At tayo ay may galak na sasalubong. Yes, thank you so much, O Lord God, for the great promise. Hallelujah. At tayong nabubuhay pa ay sasalubong sa kanya. Tayo ngayon ay sasalubong sa ating mahal na Panginoon. Matibay nating pag-asa, maliwan tayo sa Yes. Huwag nating tignan ang kakulangan, mga pinamahal. Bagkus tayo mag-aliwan sa isa't isa. Ang ating Diyos ay darating. Yes. May galak nating sasalubungin. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Ngayong mga huling araw, Hallelujah. anong laging kagalakan? Malapit ng maghari ang hari ng mga haring Yes. Hallelujah. Glory to Jesus. Siya'y darating. Hallelujah. 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 Yes. Hallelujah. He's coming soon. He's coming soon. With joy we welcome His returning. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. It may be night or night, I know my Lord is coming soon. Mga minamahal, ano ang ating pipiliin? Sapagkat tayo ngayong lahat ay nakakaalam na isang araw, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay muling darating. Amen. Ano ang ating pipiliin? Tayo may galak na sasalubong, mga minamahal. Ano man ang ating maging kalagayan. Amen. Sa kahinaan tayo ay naging malakas, subalit tayo na may handang sumalubong sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. O nagpipilit tayo sa isang bagay na hindi nararapat sa atin, subalit hindi naman tayo kasama sa sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya aking naalala, isa sa preaching ng ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ang sabi ng ating ginagalamang pastor, huwag mong pilitin maging kumpleto ang iyong kagalingan. Kung sa kagalingan naman, ikaw ay mabawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang iyong kagalingan ngayon, kung yan ay 50% lamang, ang iyong kasaganahan ay 50% lamang, magalak ka na sapagkat ikaw naman ay handang sumalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa dakong inihanda ng ating pinakamamahal na Panginoon, tunay na tahanan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.